So, eto mga sangkay, meron daw pong pasabog itong si Vice President Sara Duterte tungkol po kay PBBM. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ayun nga po pag-uusapan po natin ngayon, mga sangkay. Ang pambihirang pakawala daw ni Sara Duterte sa ating presidente. Nako, mga sangkay, tingnan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga mga sangkay, no? Tingnan po natin itong balita. Kasi, di ba, umuugong yung sabing pang-aagaw sa pwesto kay PBBM. Umuugong na magkakaroon ng kudita, magkakaroon ng people power, at wala daw pong ibang plano kundi pabagsakin ang Pangulo natin. At syempre, ang makikinabang dyan si VP Sara. Ngayon, nagsalita po si Sara Duterte. At ito, tingnan po natin mga sangkay. Ayon po kasi sa report, tinabla daw po ni Sara Duterte ang sinasabing people power versus PBBM. Kasi naiagam-agam po talaga na posible daw magkaroon po ng people power. No? May mga lumalabas na impormasyon na ganun. Mayroon daw pong malaking religious group na magsasagawa nun at at any moment pwede daw pong mangyari. Yun yung mga pasabog mga sangkay. Ang tanong dyan, gaano katotoo, di ba? Kasi madali lang naman talaga sabihin yan, mga sangkay, pero hindi po natin alam kung gaano po katotoo itong balita, mga sangkay. So, ngayon, ito ang pahayag ni Sara Duterte. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating constitution. Meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. Okay? So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Grabe naman yun. Narinig niyo yun, guys? Sabi niya, gusto daw niyang makita. Ayaw daw niya ng people power na yan. Kasi gusto niyang makita ng taong bayan hanggang sa dulo ng kanyang termino kung gaano daw po kawalang hiya ang ating Pangulo. In what way? Na walang hiya? No? Sa papaanong paraan kaya yun? Pero alam nyo guys ako, di ako naniniwala na hindi niya alam yung mga plano tungkol dyan sa mga pananabotahe o di kaya pag-destabilize sa ating government or people power or anything na pwedeng magpabagsak kay PBBM. I don't think na hindi niya alam yon. May alam niyan, mga sangkay. Pero ang tingin ko dyan, hindi siya ang bumubuo ng mga plano. Tingin ko, sinasabi sa kanya, Madam Vice President, ito pala yung plano namin. Balak namin gawin ito, magkudita, o balak namin na mag-people power, at ikaw ang sasalo, siyempre, ikaw ang Vice President. Tingin ko may alam siya, imposibleng walang alam eh. Ano yan? Itatanggi talaga niya yan, mga sangkay. Itatanggi niya. Kasi, pangit naman kung sasabihin niya na
Oo, alam ko yan. Gustong gusto ko na nga mawala yan dyan eh, para pumalit na ako. Hindi niya po gagawin yon. Napaka-asim nun kung sasabihin niya yun, di ba? Pero yun na nga, mga sangkay, ang pinakamabigat na binitawan niya, gusto daw niyang makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano daw po kawalang hiya ang ating presidente. Walang hiya ba si PBBM? O siya po ang winawalang hiya? Kumbaga, wala akong pinapanigan sa gulo nilang dalawa. Pero kung titingnan ko po yung nangyayari simulat nung nag-start ang pagkalaban nila kay PBBM, si BBM never po tayong nakarinig ng masamang salita. Patago si PBBM kung tumirada eh. Kung sa pagwawalang hiya lang, si BBM po ang ginagawa nun. Binabalahura yung pangalan niya. Di ba? Kung ano-ano pa ang tinatawag kay BBM eh. So, siya po ang inaano talaga dyan. Minawalang hiya. Hindi po sila BBM ang nagwawalang hiya. For me, that's my opinion, mga sangkay, since tinitingnan ko. Si BBM kasi, ito lang ang masasabi ko rin. Si BBM patago po yan kung tumirada. Kaya dapat mag-ingat po itong kampo nila. No? Siyempre, Marcos yun, alam na alam po ang politika niyan. Okay, last two questions, Kang Grace, Saron. Today we celebrate the Independence Day. Given the political climate and alleged stabilization loss, what is your message to the PNP and Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech, ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Last question from Saron. Okay, so yun yung banat ng mga sangkay. So, pagka daw, hindi lang daw po yung mga Amerikano, mga ibang mga lahi ang nag-i-invade, mga invaders sa Pilipinas, maging daw po yung mga korap. Nawawala daw po yung dignidad nating lahat ayon po kay Sara Duterte. Well, yun po yung message niya sa araw ng kalayaan. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.